What's up mga kaibigan, Motozar, your Moto Master. So baka nagtataka kayo, no? Yung ating YouTube channel, pinalitan na natin to ng pangalan na naging Moto Master instead of Motozar. Kasi doon sa Motozar dati, nakilala nyo ako doon, ay kilala na rin ako sa pag DIY, paggagawa ng sasakyan. So doon ako mas nakilala, or naisip ko din na mas madali ako ma-address sa pangalang Motozar. Kaya yung DIY Master PH, pinalitan ko ito ng Motozar. So ang itong Motozar na channel natin, na dati yung kinasanayan sa mga loyalist dyan, mula nung naka XRM tayo, naka Raider, naka Honda Click, hanggang sa ngayon naka crossover tayo, ay alam nyo yan, ang history. At ngayon tayo ay Moto Master. So itong gagalawin natin ngayon ay yung ginagamit nating motor, at nagamit natin to North Loop. Nag-run tayo ng 1,200 kilometers in 5 days. Meron akong video nyan, meron akong vlog nyan, at ini-encourage ko kayo to watch this, to watch that video at makita nyo yung performance nitong motor na ito. Bisitahin nyo yung aking YouTube channel, Eli Motor. Makikita nyo doon yung mga videos about this motorcycle, kung saan natin siya ginamit at yung mga adventures natin. So this video has something to do with changing air filter dito sa ating Suzuki. At i-check ko lang naman siya, di ko siya papalitan. Yan o, halata na hindi pa binuksan ito. Napaka puti pa yo. So titingnan ko lang siya, i-check ko siya, kasi ang naran nito nung nakuha ko is 14,000 kilometers run. Pero parang hindi ako kumbinsido na 14,000 to. Baka pinitik na yung ano nito speedometer. Gayun pa man ay okay lang yun, kasi binili ko talaga to na napakamura, at okay lang para sa akin. Kung napitik man siya, masasabi ko na parang hindi ako kumbinsido na 14,000 kilometers run lang yung natakbo niya. Yung ano, kasi ito yung palatandaan ko, yan o. Yan, gas na siya. I mean, natanggal na halos yung kanyang, kumbaga gamit na. Yan yung mga isa sa palatandaan ko. Tapos yung kanyang disc brake, pudpud na may ano, napakapudpud na nung kanyang mga brake shoe. Tapos napalitan na rin, hindi na siya stock. Tapos ito pinitpit na rin, ibig sabihin ni-lowered ito, tinangkang i-lowered. So 18,000 kilometers run na siya, pero nung nakuha ko ito, it's just ano 14,000 kilometers run. So babaklasin ko to. Ganito lang magpalit ng air filter ng ating Suzuki Raider J crossover. Tanggalin nyo lang lahat ng mga tornilyo na yan. Madali lang to, in the sense na wala yung kanyang lower tapalodo dito sa front. Ayan, baklas nyo lang lahat ng tornilyo. Medyo lalo ito medyo mahirap. Ayan, gamitan natin ang maliit na Phillips screw rito sa baba. Napakadali lang, pero kapag meron yung lower tapalodo, mas mahirap. Kaya ang gagawin ninyo nun, tanggal muna kayo ng lower tapalodo, yung front. Yan, baksak na yan. Tapos tanggalin na natin. Checking na rin to, kasi nag north loop ako, napakalayong biyahe. Ano yung nangalaglag? Ayan, okay, malinis. Malinis Saka natin tanggalin yan. Goods, napakalinis pa mga kaibigan. Ibig sabihin, mag-perform ng maigi, ng maayos itong aking air filter. So malinis sa loob. Sa kabila, syempre marumi na. Palitin na talaga.
So papalitan natin yan, mag-order na lang ako online. Ganyan yung itsura nya. So order na lang ako online, lagay ko lang sa description ng video na ito yung link para dyan sa air filter natin. So yun lang mga kaibigan, no? Thank you for watching. So checking lang, pwede na rin yung gamitin itong video na ito as a reference para magpalit ng air filter sa ating Suzuki Raider JFI crossover. Okay, once again, kung gusto nyo makita yung performance ng motor na ito, panoorin nyo na lang sa aking YouTube channel, Eli Motor. Bisitahin nyo ako sa Eli Motor. Andyan yung mga adventures natin using this motorcycle Raider J crossover FI. Bye bye.